Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Oh, di ba? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Yes. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Yes. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin syempre ng Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Today is January 14, araw ng Martes at Aba, matindi! My God, I hate drugs. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is January 14. Yun nga, sabi ko nga kanina, araw ng Martes dito sa Pilipinas, ha? I-shoutout muna natin lahat ng mga viewers natin, OFW. Grabe, dami ko nang nababasa ngayon, ha? Galing sa kung saan saang lugar na. Maraming salamat po sa inyong lahat, yung mga OFW natin na sumusuporta at laging nakikinig, nanonood sa Joe Malone TV. At syempre, pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout po sa inyo at maraming salamat. Hindi ko na kayo maiisa, gawa ng ang dami nyo. Hindi. Basta shoutout sa inyo lahat at hayaan nyo isang araw magla-live tayo tapos mag-a-unli tayo. Unlimited shoutout. Pero syempre yung mga major sponsors natin sila Sir Christian, Ma'am Sophia ng Singapore, Alan and Kate Magpantay ng UAE at Ma'am Lorraine ng Japan. So sila kasi yung bumili ng aking sound card. Maraming salamat po sa inyo at pati na din sa webcam natin. Thank you so much. Ito yung ginagamit natin ngayon. Galing to kay Sir Alan and Kate Magpantay. Thank you so much. At ano pa ba? Shoutout sa inyo lahat. Ito na. Grabe to. Kung bago ka dito sa channel natin, paki-subscribe na lang at paki-like and share yung mga videos natin dahil marami tayong pag-uusapan. Issue ng bayan ating pag-usapan. Kailangan natin bosesan, kailangan natin talakayin, kailangan natin idilat yung mga mata natin nang sa ganun mas lumawak pa yung nasasakupan natin. Mas lalo pang lumawak yung pag-iintindi, pag-unawa ng mga hindi pa nakakaunawa, yung mga hindi pa aware sa government politics. Hindi naman ako expert padating dito, pero at least we share the same understanding at knowledge about what is going on to our government. Diba? Napapansin na natin kasi we have the means na. We have social media, we have Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. So, nakikita na natin kung ano yung nangyayari, di ba? So, yung iba, pwedeng picturean, pwedeng videoan, yung mga kalokohan, di ba? Yung mga tongtong, dati, hindi naman natin alam yan, di ba? Yung mga suhol-suhol sa mga traffic enforcer, hindi naman natin alam yan eh. Hindi naman natin alam kasi hindi naman natin nakikita, di ba? Pero nagkaroon ng social media na, picturean na, videoan, so nalalaman natin. That's the good thing and one of the advantages ng social media or having a camera on your pocket na nakikita na natin yung mga sigalot, yung mga anomalya. So, shoutout sa lahat, ha? Shoutout. Maraming salamat sa suporta nyo. Attendance check muna tayo, mga kayo! Paki-comment naman dyan sa baba kung sa kayo lupalap naroroon at nanonood dito sa programa natin sa Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan, watching from Sweden, Kuala Lumpur, diba? Kuala Lumpur, Singapore, at dito naman sa Pilipinas, Bulacan, Tawi-Tawi, Oriental, Negros Occidental, Davao, Cebu. Paki-comment naman dyan sa baba. Green Hearts para kay BP Inday Sara. Gamitin natin ang hashtag natin, Protect BP Sara. Pati na rin ang hashtag Joe Malone TV. Wala pong space yan, ha? Wala pong space para magkaroon tayo ng engagement, no? Kasi pag nalalaman ng mga kalaban na, uy, DDS vlogger ka, minamass report nila, meron silang meron silang GC, meron silang support community na pag nalaman nilang, uy, DDS vlogger to, nire-report. Ito naman si YouTube, mapaniwala din, di ba? Pala decision din. So, pag maraming nagre-report, nila less recommended ka sa channel. Kaya minsan hindi nyo nakikita yung video natin. Pero araw-araw tayo nag-upload thrice tayo nag-upload ng video natin. Ito na, kahapon, January 13. Siyempre, January 14 ngayon. Natural yan, ha? Kahapon, naganap
yung peace rally ng INC. Maraming salamat sa mga taga-INC, mga kapatid natin na INC dyan. Shoutout sa inyo lahat. Marami akong kaibigan na INC. Salamat sa effort nyo sa pagpunta nyo doon sa Quirino Grandstand, kung saan-saan man lugar pa. Pumunta kayo. Maraming salamat sa pakikiisa nyo sa kapayapaan dahil hindi na talaga makatarungan at makatao yung nangyayari sa gobyerno natin dahil alam mo, ang goal ng demonyo, totoo to, nasa Bible to, ang goal ng demonyo is to divide. Di ba? Religion, to divide. Mag-asawa, to divide. Politics, to divide. Lahat, to divide. Di ba? Anong cause? Usually, pera. Di ba? Kaya nga yan nagmula yung pera, it's the root of all evil, di ba? Kasi nga, sa mag-asawa, pagka nag-away, nagkaroon ng issue sa pera, ang goal ng demonyo, to divide, naghihiwalay. Sa politics, pera, pangungurakot, ano nangyayari? To divide, di ba? Sa religion naman, mahirap magsalita, pero siguro paniniwala, belief, di ba? So yan ang pinaka-goal ng demonyo is to divide. Pati magkakaibigan, friendship, relationship goal, pag nag-away sa pera, to divide. Di ba? Kaya lagi nyo tatandaan, magdasal muna. Ha? Sa bawat desisyon na gagawin nyo sa buhay-buhay ninyo. Kaya shoutout sa INC at naging matagumpay yung ginawa nila na peace rally. Okay? January 13 yung kahapon. Today is January 14, Martes. Okay? Nagsalita si Kong Rodante Marcoleta at gusto kong mapanood ninyo. Ito yung full speech. Pero mag-i-insert ako ng ng reaction ko. Kasi pag tuloy-tuloy yan, baka i-copyright tayo ni YouTube, 'di ba? Saka medyo binilisan ko ng konti. Kasi pagka yung actual narinig ni YouTube yung boses at saka yung baka i-copyright tayo. So mag-i-insert lang ako in between para lang hindi tuloy-tuloy at hindi tayo ma-copyright ni YouTube. Pagpasensya na, kailangan namin gawin yung mga social content creator. Otherwise, hindi ko maipapakita sa inyo. Ito yung buong speech ni Congressman Rodante Marcoleta. I'm sure napanood na to ng iba, marahil sa ibang vlogger. Pero dito, bigyan natin ng malupit na reaction. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Don't forget, like and share itong video natin. Supportan nyo yan sa content creator na tulad ko. Mga kapatid at mga kababayan. Yes. Malinaw po nating narinig sa pambungad na pananalita ng kapatid na Edwil Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Yes. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit Yon, tama. ang hinahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Unity. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay Yes. konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Yari na kayo. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan, kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan. To divide, di ba? Kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin
na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan. At kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Yun. Sigurado yan. Tayo ang beneficiary. Kaya kung ano nangyayari sa gobyerno natin. Pero, alam mo, talaga, para maging maayos yung gobyerno natin, talaga kailangan makapagluklok tayo o makapagpaupo tayo ng mga matitino eh. Gaya na lang nito ni Congressman Dante Marcoleta. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw na nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families Grabe. considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Grabe. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Grabe laki. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Negative. Meron tayong kakulangan ng 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Grabe. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa Kulang. ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Grabe. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Pakinggan nyo, ha? Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po, unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatag po ng Quadcom. Yan. Yan. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako. Totoo yan. Isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Yes, tama yan. Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Tama, Kong. Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Grabe. Tama po yun?
Sobrang mahal ng mga bilihin 600 ngayon. pesos per kilo. Mm-mm. Yun pong bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, Yes. isang pula. Yes, ko. 45 pesos ang isang piraso. Grabe, mahal ang presyo ngayon. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Grabe, diba? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Yan. Yan ang plataforma ni Kong Kuryente. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang Yes. ito. Galing, galing. Galing yan. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Siyempre, hindi aaprubahan yan. Hindi didinigin Ano yan. po yung dininig? Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Si? Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas. Inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid In of aid of legislation? legislation. Paano Galing. po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Yes. Exactly. Alam po ninyo lahat yon. Galing. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Grabe, PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Grabe, di ba? Puro kalaban ng dating Pangulo. Yes. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Nasaan na po Boy yung sinabi contempt. sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right Yes. to counsel. Yes. Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit po ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte. Yes. Ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, Yes. dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Yes. Ang Quadcom ay hindi korte. Galing. Galing. Nagkukunwa lang na korte. Kung rin korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Oh, di ba? Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. So sa halip na Galing to. ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, Yan. sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangseguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit Inuna ang pa yan. inuuna ay usigin ng isang tao Yes. na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa 2 pagkakataon. Una po, nung magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Di ba?
Ang sabi po ng Vice President, siguro nainis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, ayaw ko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, Na budget. bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangan masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ano ngayon siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Yan. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Grabe. Nandun na po yung bill sa baba. Pinagsalita pa po nun yung isa. Oo. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Galing to. Binira yung Quadcom. Magaling to si Ang sabi po Pong. ng chairman, noted. Noted. Saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, sinabi ko pa, bakit baka ako? Dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay, ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Yes. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Siyempre. Samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan nun. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na Yari full na kayo. privilege speech, hindi man lang po ni-repair sa committee. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? COA. Ni-raise ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po sila. Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Yes. Yes. Doon sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan. Yes. Pagmumulan na naman ng pagkakabahagi ng ating bansa. Pag-divide. Yun nga. Divide, di ba? Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds.
At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Grabe, di ba? Bakit naman Yes. isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Grabe, di ba? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti kaya? Yes. Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sa tama. Sana man lang, kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential funds sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation. Palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga ito eh. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukalang batas. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon eh. Dahil nga wala na pong rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas. Yes. Hindi usigin ang taong gusto nilang Ang usigin. isang tao. Ito po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, 13. nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing ay talaga pong matatawa ka na. Ayaw ko na pong pahabain yun. Ibig sabihin, ang Magaling, layunin sir. talaga ay hindi in aid of legislation, Yes. kung hindi in aid of prosecution, in Galing. aid of persecution. Gusto lang i-persecute ang iisang tao. Tama. Galing. Magaling to si Kong. No wonder, number 1 to sa survey. Talagang... Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag ng di pagsang-ayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, tumutukoy po dun sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This Waste does of not time. make any difference to even one single Filipino life. So why waste Yes. on this? Waste of time daw. What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and for what? For nothing. For nothing. Sabi po nito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. It's a tempest in a teacup. Ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap Yes. natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumagot po. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po, kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon doon sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifestong ito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo? Tayo'y magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, Kapayapaan. pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo? Obvious na o tayo obvious lang na yan, ha, mga kayon. Obvious na yan. Baka mag... sa mga tuwid tayo Dahilan kung pa lahat yung ngayon iba na dyan. sama-samang nagkakatipon ngayon na hindi ko mabilan kung ilang, baka meron 1 milyon po yata. Higit na 1 milyon. Tayo pala ngayon Grabe, ang oh. nagkakatipon sa diwa ng Davao, tunay na Albay, kapayapaan at Isabela, pagkakaisa na nagrarally Misamis ngayon. Oriental. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema ng ating bansa. Sapagkat, sabi niya, totoo naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong buti Yes. at kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Pilipino. Yes. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong sipiin dito ang butil ng kaalaman na inalaw sa isang 1957 Nobel na ang pamagat ay Atlas Shrugged ni Alice O'Connor.
nakilala sa taburing Ayn Rand. Ang sabi po niya. Sa English muna po, pasensya na po kayo. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing from those who deal not in goods but in favors. When you see that men get richer by grab and pull, not by work. And your laws don't protect you against them, but protect them against you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. Kapag nakikita po ninyo na para tayo ay mag-produce, ay hingi pa tayo ng permiso sa mga taong hindi naman nakakapag-produce, at nakikita po nyo na umaapaw ang pera sa pamagitan ng patagong transaction at hindi sa pamagitan ng mga merchandise na nakikita natin. At nakikita ninyo kanya na yung iba ay lalong nagiging mayaman sa pamagitan ng katiwalian at hindi sa pamagitan ng trabaho. At ang mga batas ninyo, sila pa ang pinoproteksyonan. At ang batas ninyo ay sila pa ang lumalaban sa inyo. At kapag ang corruption ay ito ang itinatadhana, ito ang binibigyan ng reward. At yung katapatan ay ito ay nagiging sakripisyong pang-personal. Alam na ninyo na ang inyong lipunan ay nasa kapahamakan. Mabigat po ito. Mabigat po ito. Ito ang dapat harapin ngayon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan. Yes. Hindi po biro-birong problema ang inaharap ng ating bansa. At bago po ako tuluyang magtapos, payagan ninyo kung Galing. ulitin ang sentimiento ni Edmund Burke, isang English political philosopher na sinabi niya, "The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing." Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magtagumpay ang kasamaan ay magsawalang kibo at walang gawin ang mabubuting tao. Maraming salamat po Galing. at magandang hapon. Galing, galing. Mga kayo, obvious na kung gaano kagaling etong si Kong Dante Marcoleta. Kuryente, plataforma. Pag binaba mo yung asingil sa kuryente, it will follow na lahat, karamihan na investor, yung mga bilihin, di ba? Kasi ito talaga yung mga kailangan natin, yung mga ganitong klaseng tao. Yung may mga paninindigan, kita mo naman, di ba? Obvious naman yung mga ginagawa ng Quadcom, according na rin dito kay Kong Dante Marcoleta. Di ba? Marami pa rin kasi alam ko marami na tayo, no? Marami na tayong mga naniniwala, aware sa nangyayari sa gobyerno natin. Pero mas marami pa rin kasi talaga silang hindi naniniwala. Mas marami pa rin talaga yung mga may hindi alam. Mas marami pa rin talaga yung mga hindi aware. Mas marami pa rin talaga yung mga iba na nagbibingihan kung ano talaga yung nangyayari. Kasi ang tingin nila, EJK lang eh. Di ba? Kasi yun ang gustong ipamukha na itong ng mga nangyayari sa atin, itong Quadcom. Sa EJK lang sila nakapokus. Di ba nga, marami pang problema yung ibang bansa. Marami pang problema yung bansa natin. Bakit doon sila nakapokus? Di ba mga kayon? Dito mo malalaman kung sino talaga yung may concern sa taong bayan, yung mga talagang may malasakit. Kaya alam nyo na alam nyo na sa May 12, kayo nang bahala. Nasa kamay natin, nasa pagboto natin, ang solusyon para matuldukan na natin itong mga korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Congressman Dante Marcoleta, tumatakbo bilang senator, bahala na kayo. Pero ako, number 1 to sa balota ko. Paki-comment naman dyan sa baba kung number 1 din sa balota mo tong ito si Congressman Dante Marcoleta bilang senator sa ngayong eleksyon na darating sa May 12. Maraming salamat mga kayon. Ito na muna ang ating topic at gusto ko lang talagang i-highlight sa ito si Kong Dante Marcoleta kasi talagang ang ganda naman ng speech niya at napanood nyo naman din yan. Maraming salamat mga kayon. Thank you so much. Issue ng bayan, ating pag-usapan.